Welcome to Ship and Stir. I'm Joey. And I'm Alpine. For episode 3, our topic is... The Visit Pinas Reality, Home After Hustle. So again, our episode is very special because we'll talk about the experience of visiting the Philippines as an OFW. Yun na-excite ako, parang gusto kong umuwi. Uwi Oo. tayo. Uwi tayo. Sinabi natin last episode na uwi tayo. Uwi tayo. So the emotional feeling of going home after years, hindi lang siya months, it's years overseas. Ilang taon ka na? Last vacation mo? Ilang taon na? Since magtutuna. Kasi hindi ako umuwi nung, syempre nung pinanganak si Abika. So, nandito lang 2025 yun. Oo. Pero kasi nagkita kami ng family ko sa Taiwan last year. Nung 1-year-old si Abika. So, yun yung parang vacation namin. Okay, very good. Pero sa Taiwan, kasi nandun si Kuya. Hindi sila makauwi nun. Kasi muntis naman si Ate Jasmine. So, mahirap. So, kami na yung pumunta. At least nakakapag-travel na rin si Adika, no? Mahirap nga lang kapag mag-travel lang. Lalo na toddler. Oo. They're everywhere. Ang likod siguro niya sa aeroplano. Ay, hindi sa aeroplano. Okay tulog lang siya. Pero kapag nasa... labas na. Nakalapag na, doon siya tatakbo kung saan-saan. Pabayaan mo na yun. At least takbo-takbo siya. Wala siya, lalo pag sa Pinas. Lagyan mo ng AirTag. May AirTag ako. May AirTag si Adi. siya. Oo, Diyos ko. So, there is excitement. The pressure will be there. Of course, the happiness and the reality. So, let's talk about the real experiences, the sacrifices, and unforgettable moments of every balikbayan trip. Patulong mo, Jo, hindi lahat ng balikbayan trip ay masaya. Iniisip ko kasi, there was an incident in the Philippines and we would like to extend our condolences to the family of 2 basketball players. Sa Ateneo yan, di ba? Sa Ateneo. So, we have Rene. Aurora sila na di ba? Oo. Binawian ng Dipakulaw, Aurora. So, you have Rene Butterbonia, if hindi ako nagkakamali. Rene Clark Butterbonia. And Divine Adili. So, Nigerian nationality. Tingnan mo to. So, umalis yung bata from their respective places, papunta ng Manila to be trained, to fulfill the dreams of the family, maging successful professional basketball players sila, and the incident happened. So we are with the family, no? So who's like grieving at this moment. Doon ko siya pinasok na hindi lahat ng balikbayan trip ay masaya. So, may mga incident na uuwi tayong mga overseas Filipino workers or overseas workers in general dahil may emergency. I never really thought of that. Diba? Sakit minsan yung pag-uwi, hindi siya para mag-celebrate, hindi siya para magpahinga, or just to have fun. Sometimes yung pag-uwi, meron siyang mabigat na dahilan. So, pag-uusapan lahat natin siya ngayon today. So, segment 1 natin is Life of an OFW abroad. So, long working hours, homesickness, like we discussed this on the earlier episode. Yeah. Missing birthdays, holidays, and family events. So, ang hirap, no? I mean, ang dami mo kasi talagang, kaakibat na yun sa pagiging OFW na madami ka talagang sakripisyo na kailangan lagpasan, tanggapin, lalo na mag-isa ka dito, ang pamilya mo, ang parents mo, ang anak mo, nasa Pilipinas. So, mga birthday, anniversary, or any special occasion. Lalo na ang Pasko. Oo, malungkot yung Pasko. Bagong taon, diba? Ako, yung ikinalulungkot ko, pinaka, yung birthday ng anak ko. And my dad just recently celebrated his 73rd birthday, June 12. Nakita ko nga yun. Happy Surprise. Walang may alam. Actually, dadalhin sana namin siya sa restaurant para kumain. Parang nagtatampo-tampo siya. Hindi na ako pinaghanda ni Alpay ngayon. Kasi yearly pinaghahanda siya. So, nag-guilty naman ako doon. Kasi sabi ko, dalhin na lang natin siya sa para walang masyadong hassle. Tsaka napapagod siya kaagad. Tapos, ayun, may anong tawag doon? Nag-guilty ako. Ay, sige na nga. Kung ano lang yung nabili nila nung oras na yon, tapos immediately yung kapitbahay namin lumipat na doon. So, nakita ko naman, ang saya naman pala niya kahit simple lang yung handaan niya. Yung mahalaga kasi sa kanya,
napakahalaga nun sa kanya. It's Independence Day, June 12 ang birthday niya. By the way, sa lahat ng mga Pilipino na lumalaban sa buhay, especially our OFW, Happy Independence Day! 128 years. 28. Yes. So, alam nyo, pagdating sa birthday, sa mga events na namimiss natin, masakit yun sa atin. I'm so happy for you that you have Adika and your husband here. Pero syempre, for sure, may mom heart ka, may daughter's heart ka din. Si mama mo Anak na heart. mismo, the anak heart, di ba? And here, let's talk about when we talk about behind every pasalubong and remittance is hard work and sacrifice. Tama Oo yon, nga. di ba? True. So when we talk about pasalubong, guys, if you have someone working overseas, yung pasalubong nila minsan hindi siya branded, hindi siya ganun kamahal. Joelyn, let us teach our family, friends, and relatives na kung ano man yung naiabot po nilang pasalubong sa inyo, please be grateful. Maging thankful tayo, hindi yung to compare, ay yung isang nag-abroad, ganito yung binigay sa atin, bakit siya ganito lang? Ang pinakamahalaga doon is, sabi nga nila, it's the thought That counts. that counts. Kasama ka sa budget ng taong Naalala ka, I really want to touch point on that kasi lalo na sa social media. I think I keep on saying social media kasi doon laging nagko-compare like, o yung si anak ni ganito, binigyan ako ng ganitong brand. Ay, Yeah. bakit ako wala ganyan? Pero, syempre, iba-iba naman ang tao, di ba? Iba-iba naman yung capacity ng tao. Iba-iba naman yung salary ng bawat tao. So, isabi mo nga na, yun na nga binigyan ka nga ibig sabihin alala ka, kasama ka sa budget niya. So, from that on, parang dapat maging thankful ka and don't compare kasi parang root of, sabi nga ng kuya ko, root of parang jealousy or something. Kalimutan ko ano sinabi niya. Basta, thief of joy. So, parang pag nagko-compare ka, is a thief of joy. So, ibig na maging grateful ka, mas naiingit ka lang. Tama. Diba? Ay, True. wala akong coach, wala akong LD, ganyan. Alam mo, I've been there, done that. I heard a lot of things. Dati, hindi pa ganun, hindi naman malaki yung sahod ko, Jo. Hindi rin naman malaki yung kinikita ng mga businesses. Marami tayong expenses na kaakibat pagdating sa entrepreneurship. Pero alam mo, nung talagang sapat-sapat lang ako, tapos magpapadala ako, tapos may maririnig ako, bakit ganito lang yung natanggap ko, tapos, ay, mabibili ko naman dito to, sana hindi na lang niya ako binigyan. Alam mo ba kung gaano kasakit yun sa'yo, bilang nagpapadala, bilang Narinig mo nagbibigay? yun? Yes! Ako rin narinig ko yun, ay, bakit si ganito meron? Oo. Ay, ba't ako hindi mo ko binigyan? Oo, or bakit Laki-laki ng sahod mo, ba't di mo ko binigyan ng ganyan? Oo, girl, alam mo, iwasan natin yon. Imbis na mapasaya natin yung mga overseas workers natin, lalo pa silang nadidepress, nalulungkot kasi ganun yung naririnig nila sa atin. But always, I'll bring you back to the point, naalala kayo. Kasama ka dun sa budget ng pinag-box niya, pinampasalubong niya, or sometimes, isa-shoutout ko lang, no? Kung gaano ako ka-thankful, minsan alam ko, parang feeling ko gusto kong bayaran lahat. Pag minit ako ng friends ko, kilala mo itong mga to, kasi mascom sila. Yung dalawang group of friends. May dalawa akong group of friends. Meron akong yung pinaka-main group ko, tapos ngayon tumanda, meron din akong isang group pa. Alam mo, sobrang thankful ko sa kanila. It's because never nila ako inoblige na laging dapat ako yung magbayad. Pero kasi meron din kaming ninong ng bayad. Hi, Wilmer Carayon. So, ang pinakamahalaga kasi dito, yung pag minute ko sila, hindi ko na-feel na, uy, kailangan bayaran mo to, uy, kailangan ilibre mo ko. Siguro, meron din silang, anong tawag doon? Yung sensitive sila sa situation, at saka successful din naman sila sa mga career nila. Wala akong sinasabi na masama yung nagpapalibre, no? Pero ang sinasabi ko lang is, I am grateful na yung circles ko doon sa Pilipinas, ang sarap lang nilang kasama kasi hindi mo kailangan ng ganito ganyan. And we don't have judgment about
each other kung nasan Oo. ka na ngayon. Ang mahalaga, survivor tayong lahat, Oo. lumalaban sa buhay. May mga successful talaga, like Wilmer, no? Nandyan si Wilmer. Nandyan si Minnie. Kilala mo si Minnie? Si Joanne Canlas. Okay. Yung Bao Canlas Torres na siya Okay. ngayon. So, nandyan siya. Ninang siya ni Thea. Nandyan si Wilmer, si Erinel, si Marinela. Marinela. Si Marla, si Ate Amor, and then yung mainstay ang tawag ko sa mga to. Kasi sila talaga yung kasama ko simula pa noon. First year, you have Julius, kilala mo si PJ, you have si Attorney, si Jay, we have Jamie, and then we have Jamsi. So meron pa kaming isang friend dati kaso lumipat siya sa UP. Okay. Shout out Ivan Biray. Kasama rin namin siya dati. So alam mo yon, mahalaga na pag umuwi ka, hindi lang yung family or relatives mo, yung mga kaibigan mo. Napakasarap makasama sila, balikan yung college days nyo and all these things. Naalala ko yun kasi every time na, kasi make it a point na kapag uuwi ako, edi syempre family first, and then college, hindi masyado sa high school, puro college lang, and then yung CNN friends ko. Yun yung lagi yung mga group of friends na, every time na nakikita kami, lagi kami naniniste. Anong Tagalog na naniniste? Nanguokray. Nanguokray ng mga ibang co-workers. Bad. Uy, may ganun din naman kami. Pero kami parang hindi. Parang mature talk na yung meron kami. Matanda na kasi kami. Matanda na din kami, pero madalas kasi ganun. Pero parang hindi naman kami nanguokray. Hindi ko lang alam pag sila. Parang hindi naman nag-okray. Masama kasi kami. Hindi kasi siguro, iba lang yung ikot ng conversation sa inyo kaysa sa amin. Pero sa'yo at sa gusto mo, mahalaga na balikan mo yung mga friends mo. You know, gusto ko lang ding balikan. Isa-shout out ko na sila. Si Mingming. Kilala mo si Mingming? Jun Mamangon. Alam ko. Oo. Di ba naging president siya ng student council? USC, yes. So, si Mingming, si Step, si Lakwe, si Lotlot na nasa Canada, si Lakwe na nasa US, at meron pa kaming isang, ang tawag namin sa isa is Guran, friend, Kaluguran. So, si Cindy na nasa Australia. So, yun yung mga parang kino-consider ko na kaibigan na naidala mo hanggang sa panahon ngayon from the university, which I'm sure meron ka din. Oo. Sila Gary, sila Ate Lilet, sila King, si Ate Ina, sila Alfie, si Wako. Ay, si Alfie. Wako kasi yung tawag ko kay Alfie. Kasi may mga group kami. Minsan nga nakakakaliti no? Ang dami-dami group sa Facebook, diba? Kasi ganun talaga pag tumatanda. Pero madalas, yung parang ako, yung pinaka-constant na friend ko talaga is si Brian sa CNN, si Twinsie, si Ina, saan naman siya, sa Canada siya ngayon. Nakakatuwa kasi from CNN sila. From CNN sila. So may Instagram group kami na ginawa ni Brian, nakalagay, OFW Meme Lounge. So yung group chat na yun, nagsisend lang kami ng mga memes. So memes lang siya. lang kami ng mga memes and all. Which is, kadalasan yun yung nangyayari sa akin. Puro lang send ng memes. Oo. So, mahalaga yon, no? Family, relatives, friends, and all. Preparing to go home. Kung sakaling uuwi tayo in the next 2 weeks to 1 month, kung uuwi tayo, 2 weeks. There is like excitement before the flight. So, eto na yung hassle and, you know, lahat ng pagdadaanan mong stress. Booking tickets months ahead, planning planning surprise visits to your relatives or someone you would like to surprise. Ginawa ko to dati sa nanay ko. Nanay mo? Sinurprise mo sila? 7 years ago. Nag-surprise. Uy, nandito ka. Nabigla lang siya. Uy, nandito ka. Parang hindi ko ma-surprise si Thea kasi taga-sundo ko siya. Siya ba yung feeling na kapag surprise, no? Siya yung mismo pumunta na, Mama. Mama ba tawag niya, Mami? Mama Alpine, ganyan. Bubuuin niya. Sinasabi sa kanya, huwag mo nang ibuo yung pangalan ng mama mo. Sabi mo na lang, Mama. Pero talagang lalagay niya, Mama Alpine. Ganon. Talagang kumpleto. So, sa dad niya rin, Daddy Banban. Ganyan. Kumpleto yung mga names namin. Cute. So, here, eto na. Buying pasalubong. It can be chocolates, perfume, shoes, clothes, gadgets, bags, and anything imported. Pwedeng pagkain, pwedeng gamit.
Meron ka bang specific budget kapag sa pasalubong? I think tinigilan ko na magpasalubong like 3-4 years ago. Bakit? May pasalubong offer, may family lang. Yes, for the family. Pero like for kamag-anak, Wala na. Wala kayo sa buhay. Alam mo, sana magawa ko rin yan kasi minsan kinukonsensya ako ng tatay ko. Kasi every time na lumalabas kami, ako yung nagbabayad. So, sige na Okay na lang. pasalubong, Oo, tama, di ba? Bigyan mo ng ganyan, di mo binigyan ng ganito. Minsan may pasalubong ka na, you-oblige ka ng tatay ko, mo din yan pera. Hindi mo sila binigyan ng pera. You did not give them money. Ayan, tatlong ano na yan, lengguwahe, in Kapampangan, Tagalog, at English. Sometimes, yung sigurong matanda, ganun talaga sila na part na ng culture natin na kailangan lagi ka nagbibigay, no? Tapos, saka parang, yun na yung parang concept nila sa OFW na pagdadating, bibigyan ng chocolate, yun yung point ko. branded items, Sa at mga- magbibigay ng pera. Sa mga friends na Diba? binanggit ko sa'yo, walang ganon. Diba? Kaya, ang sarap lang nilang laging nakakasama. Pag umuwi ako, last uwi ko pala, hindi kami nakalabas kasi yung pinaka pagsasama namin was the birthday of Thea. She was 7. Yung bonggang celebration. Ako yung nag-birthday siya. Yun ba yung dalaga moment ng pag-baby? Ay, pag-bata? Pag bata pa 7 po. ba? 7, oo. Pag yun na, nagkita-kita kami lahat doon. Gusto ko ng birthday party. Kumpleto nga sila. Which is yung, ang saya ko, nandito yung mga Diba? kaibigan, ganyan. Tapos, they spend time for Thea. Which is good. Oo, Jamsi nandyan, yung anak ni Jamsi, yan. Yung Na friends din ni Thea. Oo, yung anak din ni Jamie, doon may sakit siya nung time na yon, pero nandun sila, present sila. So here is the funny and the relatable situations. Pag overweight yung baggage mo, and the last minute packing, and the airport stress. Ay, oo. Na-over baggage ka ba? Ano lang, one time lang. One time lang ako. Simula nun, natuto na rin ako. Kasama ko pa dun si Ate Lenny sa isang kaibigan namin, si Jess. Saan kayo nagpunta? Uy, hindi, kasi hinatin nila ako sa Hamad Airport. Oo, Tapos yes. na-over baggage ako. Yes. So I have to remove some other clothes. O sige, uy, dali mo na to sa apartment ako. Yung sa amin naman nun, hindi ako pauwi ng Pinas. Vice versa. Pabalik ako ng Doha. Usually naman ganun, di ba? Alam mo, parang mahigit $100 yung binayaran ko sa Clark. Oh my God. Sobrang dami kong bitbit. Ilang kilos kang 50? Ay, basta madami ang bigat. Mga pagkain. Ayan na naman tayo sa pagkain. Mga pagkain kasi yung mga dala-dala ko. Oo. So, emotional, yung mga bata-bata dyan, huwag niyo pong pakinggan masyado. Nag-e-enjoy sila, nasa coffee shop kasi tayo. I thank you, T-Social Cafe. Yes, once again, they are here in Bin Mahamud, opposite of the Quest, and malapit po sila dito sa signal ng Bin Mahamud, malapit sa Lulu, merong signal doon, diretso lang po tayo. Or Google nyo lang, T-Social Cafe. Dito yan sa Bin Mahmud, minsan kasi may T-Social Cafe na lalabas sa Mansura. So, we are here in Bin Mahamud. Bin Mahmud, okay. I would like to thank also our Aisha. very friendly service crew here. We have Aisha, we have Mr. Taslim, and of course, the owner of T-Social. Hindi ko na babanggitin yung pangalan niya, baka magalit siya sa akin. Thank you po, owner. Thank you, Mr. Owner. Which is, baka maging partner din natin siya. Inshallah. Praying for that. Parang wala na akong ginawa kung di makipartner. Okay lang yun. Maki-sponsor. Okay. The moment you see your boarding pass, it finally feels real and you're going home. Papunta ka na sa gate mo para makapag Check-in. boarding na. May boarding pass. May boarding ano ka na eh, no? May boarding pass ka na. Oo. So, nung unang umuwi kami, sabi ng asawa ko, ang sarap ng pakiramdam ng pag-uwi, pero ang bigat ng pakiramdam ng pag-alis. Especially for us, we have like our daughter na maiiwan. So, yun, going back to that one, medyo malulungkot ka ng konti. Ano? Ang hirap lang. Ang hirap, kahit ilang beses mong ulit-ulitin, like every year, Tama. gawin mo siya ng Tama. gawin.
iba pa rin ang pakiramdam or feeling. Every time na nasa airport ka na, magbababay ka na sa mga mahal mo sa buhay. Kasi iyak ka na. Oo. Minsan, alam mo yung tip ng pag pumasok ka na, wag ka nang lilingon. Oo. Yung pinakamasakit na... Iyak ka na naman yan. Alam mo yung Iyak ka na naging parang MMK na pala itong Oo. ano natin, ship and stir. You know what? The most difficult. Sandali, no? Medyo parang maingay na kayo, kids. May noise cancellation. So, parang sumisigaw na ako dito eh. Nakikipag-compete ako sa voice nila. So again, nung huling uwi ko, which was January 2025, tapos bumalik ako ng Feb 25 or 26, 2025. Alam mo, nung hinatid ko si Thea, kasi may isip na siya ngayon. Naintindihan na yan. Mm-mm. Talino kasi sa tayo. Ay, walang humpay na iyakan yon. May video yon. May video ako doon, nakapost sa Facebook ko. Maiiyak ka doon, Jo. Hindi Kasi, nakita yun. yung huwag ka nang umuwi, huwag ka nang umalis. Dito ka na lang. Ngayon sinasabi niya yun, umuwi ka na. Baliktad naman. Pag-uwi mo dito, huwag ka nang babalik sa Qatar. Alam mo, yung mom heart ko doon, durog na durog. Tapos, I will be showing her the brave na side ko na hindi ka iiyak, okay ka lang. Kang iiyak. Oo. Kasi alam mo, pag uwi ng asawa ko, sasabihin ko, alam mo, ganito yung conversation namin today ni Thea. Tapos, doon na ako iiyak with my husband. Pero, alam mo, kapag lumilindol tuloy, kapag kumukulog, kumikidlat, at umuulan ng malakas, or may paputok, like the fireworks, takot siya. Yun yung weakness ni Thea. Natatakot siya doon. Talaga? Bakit? Natatakot siya sa maingay. Okay. Sa kulog. Pag direct yan na tawag at walang message, alam ko umuulan sa Pinas. Pagbukas mo ng video call, tumutulo na yung tears ni Thea. Hindi siya makapagsalita. At may pamuna siya ng luha. I know na, umuulan, no? Kumikidlat, kumukulog. Umuwi ka na. That's the next thing na maririnig mo sa kanya. At alam mo yung comfort na gusto kong ibigay sa anak ko, yayakapin ko siya para hindi na siya matakot. Tapos alam mo, lilituhin ko na lang siya or i-work around ko na, gusto mong kumain? Na-divert mo siya. Kagaya ko si Thea, we're foodies. Gusto mong kumain? Gusto mo ng toy? Anong gusto mo? Umuwi ka. Sabi nga niya sa akin, umuwi ka June 14 na. June 14. Oo, kasi binyag nung anak ng pamangkin ko, ninang ako. Umuwi ka bago mag-June 12, birthday ni Lolo, tapos June 14, binyag. So, those things na hindi mo rin mapaghaan, hindi ka ready, hindi ka prepared sa mga ganong bagay. So, pagdating mo na sa Pilipinas, eto na ang problema. My brother-in-law, kakauwi lang niya, magwa 1 month na sa June 19. Yung weather talaga yung naging problema. Init, no? Sabang init sa Pilipinas. Bakit malagkit doon? Oo, malagkit talaga doon. Tapos pag-uwi, kasi tropical country ang Philippines. naging malagkit, no? Baka dahil sa climate change din. Kasi pag umuwi ako, lagi ako nagkakasakit. Inuubo tsaka sinisipon. To the point na hindi na, nag-aasma din ako doon. As in malala, hindi lang siya biro. Hindi ako makalabas-labas. So the weather, ikaw okay ka lang? Mabilis kasi ako mag-adapt sa weather. Ang init. Tsaka ang lagkit. Feeling ko nasanay kasi tayo dito. Kasi sa Qatar, kahit saan pupunta may aircon. Even 24/7. sa Souk Waqif nga, di ba? May aircon. Sa Qatar, Westwalk. Katara. May mga park na rin na naka-aircon. Girl, yes. Hindi ka guys sa Pilipinas. Init kasi sa Pilipinas. Kung di lang kasi kinukurakot. Naman tayo sa kurakutan natin. Language. And seeing family waiting outside. It hits differently kapag nakikita mo na yung family mo na, nandito kami. Tapos ayun, sa hug. Ni Thea. Ang lambot ni Thea. Para siyang stuffed toy. Marshmallow. Oo, ang sarap niyang i-hug. The tears, the excitement,
of course, yung culture natin, kasama yung food, transportation, yung jeepney, karaoke, people on the street, and the places. Food, ako, mahilig talaga akong kumain ng taho. So, request ko yun Taho. kay Ma'am. Taho. Kasi merong naglalako ng taho sa Taga subdivision saan ka na- kasi? Sa Villaggio Real. So, Saan yun? Lalabastagan. Harap ng Lalabastagan. Collegial Village, phase 1. Ah, So, okay. yung bagong subdivision, hindi na siya bago, kasi luma na siya, mga 15, Oo. 20 years ago. na siya. Mm-mm. So, lagi may nagtataho doon. So, kapag umuwi ako, Nagpapabili ka. lagi akong binibilhan ni Mama ng taho. Favorite mo din yun? Day, oo. Pareho kay ni Thea. Sa kuya ng taho. Oo, ang tamis din ng taho. Matamis din. Oo. So, ayun na nga, iba yung connection that you will have with the people on the street, yung makumusta sila, when you reconnect with the people dun sa lugar ninyo. Ay, naalala ko yung mangga na may bago. Sarap no. Ay, Diyos ko, day. Oo nga. Kagabi napanood ko yan. So, Sa Facebook, sabi ko, Serious? dapat nag-shopwise ako kasi merong doon. meron? Filipino mangga. Tapos meron pang kalamansi doon. Mamaya, mahal-mahal naman doon. Hindi naman, tama lang. Tama Kasi lang. pagdating mo sa Lulu, kasing price lang niya eh. Kasing price. Mm. Like, Siya- Oo. Gusto mo ng mura, girl. saan? Uwi ka sa Pinas. Mahal naman ang ticket. Tsaka yung effort mo, di ba? Yung ticket nun, ilang kilo ng Kaya mangga pa dito. totoo. Tikling-tikling na ng ano yon ng Di ba? mangga. So the reality of vacation as an OFW, Well, it's not always relaxing. Usually, kapag umuwi ako, ang dami kong inaasikaso for legal purposes. yes. Like, ano bang gagawin? Yung sa kotse ko, ayusin ko yun. Kasi, hindi ko pa nakuha yung ORCR. Though, fully paid ko na siya. So, sabi ng kapatid ko, pag umuwi ka, ikaw na Makukuha kumuha na. pa sa Mandaluyong. Sa, Mandaluyong yung kinuha? Hmm? Sa Mandaluyong yun O, sa nakuha. Mandaluyong kinuha. Kaya yun. Okay. And then, we Busy have schedule, also visiting relatives. financial expectation from Kaya others. yung mga others na yan. Kaya nga sila others. Then we have the limited vacation time. Mm-mm. 21 days, 28 days, minsan 30 days lang Oo, tayo. oo. Pressure to treat family and friends and giving gifts to everyone. Oo. So our important message, remember guys, when we go Gulo kasi ng home, mga bata. oo, litong-lito na kami sa mga bata guys, ipagpatawad ninyo. So, OFWs deserve rest too. Meaning to say, Kaya nga sila umuwi para makapagpahinga. kaya nga, umuwi tayo para makapagpahinga. Minsan, you over-expect from us. And then, kami rin naman, guys, alam mo, ang sarap siguro kapag umuwi ka, tapos minsan yung family mo, sila yung magsabi, tara, ilibre ka namin. Oh, nice. Hindi ba? Sila naman yung manlilibre sa'yo. It's the other way around. Kasi, madalang ka na nga lang sa Pilipinas, tapos ililibre ka nila, iba yun eh. You can buy for yourself, may means ka, pero kapag yung ibang tao yung nanlibre sa'yo, parang ang sarap lang. Oo, diba? Hindi lang ikaw lang laging labas ng labas. True, hindi ba? Bye-bye po. And then, ingat po. Bye, Aisha. Shout out to Aisha, our very friendly friend here in T Social Cafe. And being abroad doesn't always mean being rich. I think sinabi natin to a couple of times before ng previous episodes na Oo. hindi lahat ng OFW mayaman. Tama. Pare-pareho lang naman tayo nagtatrabaho. Yes, at may mga responsibilities tayo. Kung may mas malaki yung sahod namin dito, mas malaki din naman po yung expenses that we spend here. And then in here, 'di ba lagi tayo nag-i-insert ng mga Oo. iba't ibang items, ganyan. Ngayon tatanungin kita, ano yung usually binibili mong pasalubong para sa family mo from Qatar? From Qatar. Kasi ang laging request ni Mama sa kanang kapatid ko is yung kubus. Ah, yung talaga? Riyas. Kasi di ba nag-Saudi kami. So, saka yung tawag dito, grilled chicken. Grilled chicken. Saka yung mandi. Inuuwi mo? Inuuwi ko siya. So, Hungary yun. hindi, nilalagay ko siya sa Tupperware, sisiled mo. Sisil ko talaga siya, like yung plastic and all. Oh, talaga? Pwede pala? Pwede. Hindi nasisira? Hindi siya nasisira. Wow. So, yung una, ginawa ko is, chineck-in ko siya. Tapos, yung pangalawa is, hand-carry ko siya. So, pwede naman siya. Wala Pareho, namang problem. oo. So, hindi siya masisira. Paano yung grilled chicken? So, i-order ko siya a few hours before Flight. before flight.
So, okay naman siya. Oh, wow. Mm-mm. Given na 9 hours tong nasa Oo, area, okay naman siya. gagayahin kita. Try mo, para rin Ma-experience nila, no? matikman ni Thea. So, usually, ang binibili kong pasalubong, though hindi siya talaga from Qatar, magdo-Dubai muna ako. Bibilin ko yung fixed chocolate. Alam mo yon, Okay. fixed Dubai Ikaw lang chocolate. fixture, Dubai chocolate. Meron minsan dito, kaso sobrang mahal. Okay. Bibilin ko siya doon, dadalhin ko siya dito. Ngayon, meron na akong trick. Meron dito Mm. na kasinlasa Okay. niya. Sasabihin ko yung ano sa'yo mamaya, yung brand. Halos kasinlasa niya. At ang kinagandahan doon, meron din siyang sugar-free na option. Oh, So, nice. yun yung usually dinadala ko, yung mga naka-sale na shoes. Syempre, hindi naman tayo bibili ng super mahal na shoes, no? Oo. Tapos ano pa ba? Merong ano dito. Almond, walnut, hindi pala almond, walnut. Almond siya, walang L? Oo. Lagi akong Almond. almond ng almond. Ako almond ako ng Oo, almond. almond din ako ng almond. Okay, almond pala siya. Na-correct ako ng estudyante ko doon. The almond, the walnut, tapos meron akong dates na laging inuuwi. Ay, dates din. Gusto ng ng mama ko sa kapatid ko. And of course, yung hindi mawawala sa pasalubong natin, ang Ensure. Ay, para Oo, kay papa kasi mo. ngayon, ipapasalubong na natin yan kapag umuwi tayo dahil bawal na po ang food sa ating mga balikbayan boxes kahit na, Really? yes, sea or air cargo, bawal ang pagkain. Perishable items, hindi na pwede? Lahat, pagkain. Basta pagkain? Basta pagkain. Okay, bawal ang pagkain Be careful on that. And, so going home is emotional and unforgettable. OFWs experience both joy and pressure. And, of course, family remains the biggest motivation. Of course. Kaya tayo umuwi. Magpapahinga, makasama ang pamilya. Yun yung recharge natin. Oo, 100% tayo. Tapos back to work. Yes. To all OFWs listening, thank you for all your sacrifices, strength, and love for your families. There's a lot of balikbayan stories that we can share here. For sure, they have also their own stories. If you have your special stories, and you will see this on YouTube, comment down. Basahin okay. Babasahin namin sa susunod Sana naman na may episode. comment. Pero may mga avid na taga-comment tayo. May mga 2-3. Oo. Patapos na yung season 2 natin, pipili na naman tayo ng winner. So, abangan natin kung sino ang winner. True. Again, season 1 winner is Miss Joyce Olesi. Congratulations. Na-meet ko na siya. Oo nga. So, ngayon, i-meet natin ang susunod na winner. Isasama kita. Talaga. Oo. So, we make sure the schedule will align. So, here, we would like to give our last message to close it. Okay. So, no matter where life takes us, ulitin ko. Nabubulol. Sobrang na pa man din natin. No matter where life takes us, there's truly no place like home. So, dati may topic tayo. Sino yung home mo? Sino yung home mo? So, dito sa topic na to, magpo-fall yung sagot mo. Home is family. Home is Adika and my husband. Yes, and your family. So, walang masama na magtrabaho ng ilang buwan, ilang taon, mag-ipon tayo para pag umuwi tayo, medyo makapag-relax tayo. We can do whatever we wanna do. We can buy the food that we want to eat. Or maybe yung mga pasalubong na kailangan nating ibigay sa mga family natin. But always take care of yourself, yung mental health. Yes. Hindi lang tayo give and give. Yes. And with that, my husband now is calling me, guys. So, umuwi ka na. Umuwi ka na. Tinahanap na po siya si Adika. And guys, thank you so much for... sa kabila naman tumatawag. Sa kabila naman tumatawag. Oo. Katibayan po na may tumatawag sa akin. So, patapos na po ang episode na to. Thank you so much for joining us. And listening. Yes, this is episode 3, Visit Pinas Reality, the Home After Hustle. Thank you so much for watching. This is Alpine. I'm Joey. And this is Shift and Stir. Bye!